So, ibig sabihin, nanay, yung sa dalawang tinanggap mo, isa lang doon ang talagang nagmay-ari ng puso mo. Oh, Naibaba na ang bandila. noon pag ako nag-iisa, na hirap kami. Minsan kumakain kami ng saging na bubot pa. Grabe, no? Minsan umuano kami ng daddy, yan, maliliit pa. Tapos nahulugan pa ako ng kahoy ng malaki. Di, natalo kami, nabasag yung salamin. Tama. Yun talagang pangarap ko. Paggabi, nagdadasal ako na sabi ko, pag tumanda ako, mayroon tumulong sa akin. 10,000. Ang binigay. Pero hindi nagpakilala kung sino siya. Isang mapagpalang araw mga kalingap mga kababayan, ano? At ayan, nandito tayo muli. Kila Nanay Training sa ating pinapakomponi na bahay nila, no? Kaya ayan, tuloy-tuloy sila. At ito ay tingnan ninyo ang aming dinatnan dito. Sila, okay. Yun yung ating dinatnan dito. Kasi nauna sila dito, yung mga manggagawa natin. Yung dalawang ating tirador or mason carpenter. Ito, no? Sa bitanan na yan ay nabubuksan na po yan. No? At ayon sila ay tuloy-tuloy sa paggagawa. So nakapagluto na si Nanay Training at ang daming tubig. Oh, nakaready yung tubig dito at ayan po. Oh, may tubig pa rin. Ayan, tuloy-tuloy yung gawa nila rito. Ayan. Kita na ang kagandahan talaga sa bahay nito. At ayun na, kay Ate Glinda na ang pinapalikadahan. Ayan. Oh, ayan. So, abang-abang ko muli sa mga susunod natin na video dito. Ayan, kita na ang kagandahan sa loob ng bahay nito. At may pinasalang na rin sila. Ayan o. Yung si nanay, habang gumagawa dito, nanonood siya. Vamos din niya yung ginagawa. Kita na sa screen niya. Nagsaksak sa mga paslab. Yung gamit niya sa gabi. Piling. Bisa naman hindi magawa din sa loob. Yun. Seryoso ang gawa nila rito. Yung switch, okay na. Pakita nila, diba? Yan. Yung bubong nyo na, okay na. Pero pa na, ay may magagamit pa na, PVC. Sige, gamitin yung PVC na yun doon sa yan siwal na yan, ano, na magagaling dito sa ano, magagaling ko dito so po yan doon yan so, hindi pa nga patapos yan, kaya yun nga, kulang tayo sa budget mga kalingap, mga kaibigan dito sa bahay natin na may training kung pagagandahin talaga po. Ayan o. Tapos ang ating dito kasi una kulang tayo sa sponsor. Nakapag-ambag-ambag po dito sa bubong na yan sila ating Day PB, Ate Dirolan,
Kuya Happy Boy, Ma'am Jenis Tordiban, Kuya Rolando Junicio. At dito naman po sa loob ng bahay na yan, no? Papakumpon niya ito dating butas, ngayon okay na. Ayan, diretso na. Oh, kuryente, lahat. Ito na yan, yung kukulamber na yan. Yan po ay lahat kay Ma'am Berto Suman. Basta lahat po, lahat ng nasa baba, sa loob. Galing po yan kay Ma'am Berto Suman. No? Ang pagkakaano ko po ay nasa 85,000. Lahat po ang ginastos or na gastos ni Ma'am Berto Suman dito sa ano na to. Yan sa loob pa lang niya. Lahat yan po. Ayan, lahat po yan. Ito. Ayan. Simento, buhangin, wiring. Yan. Lahat po yan. Yan, pag yan ayos niyan sa baba ay kay Ma'am Berto Suman. Ma'am Berto Suman po yan. Galing lahat. Ano? Ipatring yan. Lahat po yan. Ito po yung pinakalas. So, tatapusin niya lang po yan. Hanggang saan yan. Sunod ko na yan. Kung hanggang saan yan ay hanggang doon na lang po muna. Kwento si nanay. Marami pa po ang kukumpanihin. Marami pa pong kukumpanihin dyan. Ito na lang po ang matitira dito. Yan. Yan, hanggang doon sa kabila. Ito, doon, at doon, pa ganun. So, depende po yan sa likod. Ano? Kasi, tapos na po sa budget. So, ulitin ko, nasa, kung di ako nagkakamali, 80 to 85,000 na yung nagastos dito ni Ma'am Berto Suman. So lahat na po yan, no? Shoulder na po yan lahat ni Ma'am Berto Suman. Kaya maraming salamat po Ma'am Berto Suman talaga, no? Ayan, siyempre sa dami-dami po, no, na inyong sinusuportahan naman, di ba? Hindi lang naman dito sa Donsol, hindi lang sa Daig, sa Davao. Alam po, mayroon pa po yata kayong Laguna. Oo, may mga pabahay po kayo. Kaya salamat po na marami kasi nakita nyo rin po ang Donsol noon na may isang ganito. Sana nga po ay mayroon pang mag-ambag para as in ito. Yan ay sa estimate ko po ay 10 sakong simento. Oo, kasi yung sa loob po ay umabot din ng 12 yata o 14 sako. Kasi yung una dyan ay 4, ay no, yung una 2. Tapos yung pangalawa ay 4. And then yung pangatlo ngayon ay 8. Opo, 8. So sa 14 na yan ay nakaano po ng bali 3 kubikong simento. So ayan si Tiglinda, ayan si Christina. Sa natitira po, ito na lang. Ayan, daming putol. Daming putol po yun. Yan po yung mga pinagbawas-bawasan. So kung bakit po yun ay tumagal nung umpisa kasi ay nagamit ng planer. Paglilinis doon sa mga kulamber sa katawan. Kaya maraming salamat po talaga Ma'am Berto Suman. Nay, kumusta? Pinagmamasdan mo yung bahay mo? Kung gaano nakaganda, nanay? Marami pang kulang, nanay, para mapaganda lalo. Tama na yan. Tama na. Maraming nainggit. Awayin ako. Bakit ka naman awayin nila? Hindi naman sila ang nagpaganda ng bahay mo.
Pero para sa'yo nanay, tama na, okay na. Tama na yan. So, yun po, no? Pintuwahan. Huwag ng pinturahan. Hindi naman kami inuulan. Hindi na naulan na. Tama po nanay. Si nanay training, ano? Hindi naghahangad ng higit pa. No? Ang inisip niya yung hindi lang sila naulanan or maulanan. Okay na sa kanya. So, ito po, no? Puta natin muli. Ayan. Okay na. So, ito ay gamit ni Christine, no? Ayan, no? Okay na po. Talaga ang bahay. So, maraming salamat po. No? Dahil sa iyong Ma'am Berta Suman, ay nagkaroon sila ng maayos na mga kwarto. Lalong-lalo na po si Nanay Training. Ayun, ang ganda ng ng kwarto niya. Oh. Diba? Oh. Wala siyang mga lagayan ng kanyang gamit. Wala talaga. Ganyan lang. Oh. Pero yun nga, kasi yung mga vlog natin ng mga nauna ay ganito o iba yung sitwasyon kaysa sa ngayon. Yung unang mga vlog natin sa kanila, kung makapanood niyo po ay talagang hindi akalain na aabot sa point na magiging ganito na ang kwarto nila Nanay Trina. Dati-dati dito puno ito. No, ito ay nakasarado dati. O, nakasarado dati yan. Yan. Nakasarado dati yan at walang kaayusan. Kasi yan ay puno ng mga kung ano, mga nakasako, nakakarton, kung ano-ano yung mga nakalagay. O itong kwarto na to ay puno po talaga to. Kung inyo pong masusundan sa mga vlogs natin. Ngayon, ang laki na po ng pagkakaiba talaga, mga kalingap, mga kaibigan. O, ibang-iba na sa dati. Kasi yung dati, yung ulitin ko, panoorin nyo na lang po yung mga lumang video natin dito sa kanila Nanay Training. So, sa ngayon po ay yan. Ito ay tuloy-tuloy naman ang trabaho. Yan, oh. Tuloy sila at yun nga, ang medyo ano dito ay yung CR na lang po. O, yun yung CR. Ulitin ko ay itong lababo, no? Ay aayusin pa naman yan, no? So siguro ako na lang ang maglalagay-lagay ng mga lock dyan. Ito nga ay patitibag pa rin to. Yan. O, patitibag pa rin yan. Depende kung ano yung magiging magandang ano dito. Ito. So yun po, no? Ulitin ko, maraming salamat talaga sa iyo, Ma'am Berta Suman. O, kasi na shoulder mo lahat ang ano dito sa ibaba na to. O, so, okay na. Ganda talaga ng bahay na to. So, yun, open. No? Open. Yan. Ayun, meron pa yung ano, storage nila. Na yan ay atin pong lilinisin. Yunti, lilinisin po natin. So may mga susunod pa po tayo na dito, no? Basta ang importante ay halos ilang porsyento na lang ang hindi napapalagpagaan. Kasi lahat ng mga kwarto ay okay na. O, pa-okay na rin yung kay Ate Glinda. Hindi ko lang po sa labas. No? Ate Glinda, okay na ba sa tingin mo yung gawa nila? Good na ba? Good? Okay. Maganda ba? Maganda? Yan. Yung kwarto mo, maganda ba? Tingnan mo nga, yung kwarto mo. Asan yung kwarto mo? Ayun. Maganda ba? Maganda? Good. Diyan ka matutulog ha, sa kwarto mo ha. Huwag ka maglalagay ng mga kung ano doon ha. Kasi bibilihan ka ng mga bagong damit. Ha? Okay? Tapos lalagyan ka dyan ng lagayan ng damit. Okay?
Oh, yun ang gagamitin mo paglalagay mo ng mga gamit ha. Mga damit mo ng mga bago. Okay? Yan. So dito, kailangan maglinis ka lagi. Ha? Ate, maglinis lagi, Tigilinda ha. Maghawak walis, tama? Yan. Very good. Kakausap naman pala nanay si Ate Glinda. Kakausap naman ano. Siguro pag medyo ano lang siya sa ano niya, sinusumpong no. May market. Oo. Grabe. Pag sinusumpong siya, nagiinit ang ulo, no. Kaya sana ano, hindi siya yung naiinis, hindi siya yung naiinip, di ba, Nay? Yan siguro. Laging busog. Laging busog, yan. So, ang pagkain niya, Nanay, ano siya, kumukuha na lang ng kusa sa... Linalagyan ko doon. Paano yan? Ngayon, may kwarto na siya. Sa kwarto mo siya lalagyan ng pagkain. Opo, sa kwarto niya. Dito na lang sa ano. Okay na, Nay. Buti, yung pagkain niya, Nanay, as in, kinakain niya talaga. Okay, good. Ngayon inubos. Inubos niya yung pagkain niya ngayon. Grabe. So, yun ang pinaka-importante kay Ate Glinda, yung lagi siyang busog. Ano, Nanay? Kasi mahirap pag nagutuman yan eh. Kahit sino ba naman pag nagutuman eh. Malaki siguro yun, hindi mo kaya nanganihingi ng bata. Inubos na ni Lidang. Nangihingi ng gatas. Minsan kasi sabi ko, huwag na ubusin dahil yan na ni Alakang. Inubos tapos linalo ako ng hinampas yung pinto ng Ganoon. kahoy. Kailangan kung naghingi siya, bigyan siya. Wala iba lang ko bibigay. Sabi mo, magimang. Kumbaga yung gatas, pampaampat sa ginaw niya. Yun, hindi nabigyan, kaya medyo nag-trigger na naman siya. So, kailangan laging may nakaready na gatas, ano? Tapos... Bumibili ako ng malaki yung Bear Brand ayaw. 270 siguro yun. Yung 1 kilo o 1/4, ganon. Ano siguro yun? Kalahati. Kalahating kilo. Okay. So yung gatas na hindi na nilalagyan ng asukal yan. Minsan nilalagyan. So dapat na yung mga importante na ano laging dun sa kwarto mo. O para safe sila, safe yung importante ano katulad ng bigas. Pag may hingi siya, bibigyan. Hindi yung uubusin. Yan. Ganun sila. Okay. So sa mag-ina na to, Nanay, si Ate Glinda at saka si Christina, sino yung nakikitaan mo na talagang as in kumbaga yung bang madaling bumalik sa dati sa tamang pag-iisip, Nanay, sa mag-ina na to, sino sa kanila? Sino sa palagay mo sa mag-ina nito, Nanay, ang kung papatsikap yung mabilis ang recovery, kumbaga? Pag tuloy-tuloy ang gamot na inumin, pag sa oras, gagaling mo. So ito si Christina, Nanay, mas kumbaga mas mabilis ang recovery ni Christina kaysa kay Ate Glinda. Si Ate Glinda medyo matagal-tagal ang recovery, kailangan tiyaga talaga dito. Kasi unang-una may pinagdaanan to na parang yun ang nagdadala sa kanyang alaala lagi, di ba, Nanay? Na kailangan talagang as in mawaglit sa isipan niya, no? So, yun na naman si Christina, mga kalingap, mga kaibigan na nag-i-give siya. So, saan na dinadala yung ibang tubig, Nanay? Saan dinadala ni Christina yung ibang tubig? Hindi ka nakakita na lang para mag-ibig. Nagdidilig siya. Mga tanim mo dyan. Nagdidilig siya. Pwede nga siguro kasi tag-init na ngayon. Kaya ganun ang ginagawa niya, nagdidilig siya. Hindi ka makalagay pag walang Pag walang ginagawa.
pag walang ginagawa ito si Christina, hindi siya mapalagay, hindi siya mapakali. Ganon. Matulog ng bagayan dyan. Oo, natulog nga kanina. So yan, pagising niya naman niya, aligaga siya. Gusto niya mayroon siyang kuti-kutihin, gawin, gano'n. Hmm. Oo, ano pala to si Christina, kumbaga sanay siya sa Wala. trabaho. Ganun gawa niya ng ano, kung wala pa siyang sakit. Ang Mm. trabaho kaya. Mm-mm. Primero nagtundero. Mm-mm. Na namamalingko Mm-mm. Eh, gano'n. sa Manila. Sayang sana nanay, no? Kung Kaya nga yung ama niya tinatawagan ko, duwag. Ayaw ditong utak ko. ayaw tanggapin ang responsibilidad bilang ama sana. Na kumbaga magabayan. Kinuha nila yan, nilang mag-ina. Nag-usap kami sa barangay. Tama ni Santi na ikamailit. Hindi nga siya mapakali kung walang ginagawa. Ano? Gusto niya parang pagod yung sarili niya. Para kumbaga makapagpahinga siya ng maayos. Ano nanay? Parang Gabi ganun. dito, ano yung kusko. Mm-mm. Tapos nag-ano siya ng kumot. Mm-mm. Yan, sana. Diyan siya natulog. Saan nanay yung dito? Yung mga kahoy dito, Oo. inayos niya. Grabe no. Diyan siya natulog talaga. I-press ko kasi dyan nanay. Ang problema nga lang, malamok. Oh, malamok naman. Apoy doon. Ito sa bagay yung usok nanay, ano? Ah. So, nagmagdamag yung usok. Grabe no. Halinalagyan niya nung bilog na nuyog na walang laman. Mm. Para magpikit. Yun ang umuusok. Grabe no. Dito nga, alos wala naman naman. Ay ganon, kasi nga laging may usok. Hindi Parang, naman ang ano ng usok, kaya lang, ano, ayaw nang pumasok. baka natakot na nanay. Kasi laging may pausok si Christina, no? Ay natakot na yung mga lamok. So maganda rin yun kasi yun nga, ano rin sa lamok. Kumbaga, nakaiwas na sa lamok. Grabe, no? So, nakakapagkwentuhan po kami nila nanay habang nagtatambay-tambay ako dito. Kumbaga, nag-ano sa ginagawa nila. So, ayan po. Ganda na ng dating butas yan. Yan o, dating butas yan. Oh. Ayan, ito o. Yun na po o. Yan o yung kwarto ni Ate Glinda. So nakita nyo naman, di ba? Okay na yung mga kwarto na yan. Oo, okay na. At yan, may ano pa tayo dyan. Oh. Lumabas nanay si ate. Lumabas. So, yan na lang po, no? Oh. Then, ito na lang. Yan. So, pagod ka na. Pagod ka na. Di pa? Gusto mo talaga napapagod ka? Sanay ka sa trabaho, Tinay. Okay. Sanay pala ko sa trabaho talaga. Kumusta? Tingin mo dyan sa bahay ninyo. Okay na ba? Maganda na? Maganda na siya? No? Ganda na, no? Sana ganyan ka rin, ha? Magpaganda ka, ha? Oh, ganda na ng bahay nyo. Tingnan mo. Oh. Pati yung CR nyo na yan, pagagandahin din yan. Yung CR. Yan, pagagandahin din yan. Lalagyan niya ng pinto. May lock yung pinto niyan. Pagagandahin. Hintay-hintay lang tayo, ha. Para gumanda yung CR ninyo, ha. Pagagandahin din po nanay yung CR ninyo. Para daw si nanay hindi nasisilipan pag naliligo. Saan ka naliligo nanay pala? Yan,
Di- kagabi. Naliligo ka pa rin sa gabi? Oo, nag-iinit akong tubig. Oh. Kasi ang daming tabok ng kape. Yan, tama yun namin. Hindi ako sanay sa ano. Hmm. Kasi anyaya, mga 2 beses magliligo sa hapon. Ganon. Ah, Kaya pala ang kinis ng balat ni nanay. Oh. dati, Siguro nanay, nung kabataan mo, ganda-ganda mo nanay. No? yung nito, pink. Wow. Tapos, Pinkness kung tawagin. nagbibigay ako ng susi sa mga driver. Tapos nabibigay pa ako ng forma dahil may opisina doon. Ako pa nag-aalaga ng lola. Diyan na lang sisman ko na sinabi. Tapos, minsan tinipisil ako doon. Nung daw ako, sabi nung may ahit ng opisina, ano ba training? Sabi ko, kinurog ako dito. Sabi ko, para binibiro ko siya. Siguro, Kasi gusto manood kami ng sinya, eh ako naman. siguro nanay nagigigil sa iyo, no? So siguro, Oo. ligawin ako dahil may nang lalaki ng diba? Sa noo. Ay, oo nga nanay, yung sa bato. May asawa na niligaw sa akin, sabi ko, oy, hindi na. Grabe naman. Kahit may asawa na nanay, nanliligaw pa sa iyo, ha? Tapos binigay ko ng susi. Tinawakan yung kamay ko, masakit. Hampasin ko ng walis. Hampas kong todo dahil naindis ako, kaya ko naman niya. Napamaan sila. Oo. Nahimatay doon. Uy, grabe naman. Ay, nako. Dumating naman yung isang driver. Ano ba training? Papatay ka pa ng tao. Sabi ko, hindi binibitawan yung kamay ko. Binuhat siya, hindi na siya nakadoon. Ay, hindi na. Pero naging okay naman siya. Ha? Naging okay naman siya. Hindi naman... Ano, mga itag ilang araw na hindi na nalabas. Makulit kasi siya eh. Tama lang. Ah, So, ibig sabihin nanay, sa dinami-dami na nanligaw sa iyo, kasi sabi mo nga ay ligawin ka noong araw, isa lang talaga ang nagpatibok ng puso. Ano sila? Dalawa, tinanggap ko. Dalawang tinanggap mo. Ganun. Kaya siya binigyan ako ng pencil. Tapos itong asawa ko, ang kapatid niyan, adopted ng lola, municipal, sila abroad. Di siya, messenger, ako naman yaya, di nagkasundo kami. So, ibig sabihin nanay, yung sa dalawang tinanggap mo, isa lang doon ang talagang nagmay-ari ng puso mo. Oh, Yun. At ito na nga po, yung naging mister nyo, naging ama ng 4 na anak mo. So, napakaswerte ni tatay na. Kasi, kumbaga, siya ang nanalo. Siya yung winner. hindi naman ako, kasi nagpaalak niya, may handaan doon sa kanila. Sinanggap ko. Parang pinikot ka na ng tatay. Wala naman pala. Sabi, pumasok ka doon. Sabi ko, pumasok ako, di ano na, sinahado na. Wala na. Corner na. Wala na. Naibaba na ang bandila. Grabe ang kwento ng nanay, no? So, napakasaya nung unang... Masayang talaga ako noon. Sunod po ang gusto ko sa mga damit, sa mga ano. Kumbaga, sunod sa layaw. Yun. Minsan nagpapadala na ako sa kapatid ko. Minsan dinadalaw ako. Pero yun nga nanay, ano? Wala Yung kang problema ngayon lang. yung panahon na yun ay wala kang naging problema, pero sa pagtanda mo na ganito, ito naman. Pero ano lang yan nanay, maalpasan mo rin po yan.
katulad ng ito ay may ganito ka na maayos na bahay, nakaganda yung iyong bahay. Hindi man masasabing maganda, pero as in maganda na yung iyong bahay sa ngayon. Kasi nga, hindi na kayo mauulanan. Yun lang, yung init. Mm-mm. Pero mas the best talaga, yung hindi kayo maulanan. Di ba, nanay? Yun ang pinaka-important. Si nanay, sa kwentuhan kami, busy pa rin siya. Ano siya sa trabaho. Noon pag ako nag-iisa, hirap kami. Minsan kumakain kami ng saling na bubot pa. Grabe, no? Minsan kami ng daddy, maliliit pa. Wala na yun si tatay, nanay. Ano na itong dalawang ito? Nasa akin na. Grabe. Ano? Nung nakapiling mo itong si Ate Glinda at si Christina na ganyan na, doon nag-umpisa yung kalbaryo. Kaya Sakripisyo nakuha ko kakaiba. ng unti-unti na nasangla ito. Dahil ayaw ko magkasalanan. Yun. So, ang pagkakasanla ng luti na to, nanay, ano ang usapan ninyo ng iyong pamangkin? Tubusin. Tutubusin talaga. Tubusin mo. Tubusin ko. Pag ako wala na. Hindi, nanay. Pag nanay, ayaan mo, nanay, pag-usapan yan para mas maganda yung... Then dito, wala maganda nang dito, nanay. kukuha ng ganito. So, ano to, nanay, na luti mo to na titulado? Hindi. Hindi. Yan. Hindi. Kasi yung may-ari si Bautista, linolo ko yung mga bibili. Kasi yan. Ganon. Mga ano na daw. Hindi pa daw umaano yung ospital dahil ang ospital sakop din nila. Pero yung pagkasanla ng luti mo na to, nanay, May papel eh. may papel kayo. Ang usapan ninyo, loan pirmahan, tutubusin. Walang usapan na rimatahan. Okay. So, tutubusin talaga nandun sa pirmahan. Okay. So, Patay na yung nanay. Yung anak na lang, nagtuturo. may hawak kayong papel nun, nanay, kayo? Sila, andyan sa kanila. Kanila. Tapos na-disgrasya ako na 4 na pulgada ganon. Oo. Sa noo. Tapos nahulugan pa ako ng kahoy yung malaki. Sa ulo naman. Saka naliligo, ang dugo ka lang ng tao, maalat. Oo, nanay, totoo yun. Maalat ang dugo. Na ano ko na, doon sa bulod. Sa bundok kayo nahulugan ng kahoy sa ulo. Hindi, diyan lang. Dito lang. Yung kasalubong ng tricycle, papunta dito, puno ng karga, dahil pagbibili. Ako naman, lang kami, sa likodan ako ng driver. Punta ko, kukuha ko ng bigas. Natalo kami, nabasag yung salamin. Daming dito. Tapos may dala ko palaging pandong. Inano ko dyan kasi sabi ni Dr. Carl Ortiz, pag magsabatan ka ngayaan ng training, idiin mo para hindi makadago ng marami. Ganon yung ginawa mo, nanay. Ang sakit-sakit. Masakit. Tapos yung diyan naman, hinila ko yung kahoy na nakabitin. Pumaksak sa ulo ko na. Grabe, no? Tira na lang ako ng disgrasya. So, maraming disgrasya ang naranasan mo, nanay. Hindi lang disgrasya, sakripisyo. Lalong-lalo na dito sa anak at apo mo na to. Pero kinaya mo, nanay, no? Yun talagang pangarap ko. Paggabi, magdadaka. Ito, pag tumanda ako, mayroon tumulong sa akin. Dito, nanay, tapay, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Ganun na ang nangyari. Ito na, nanay, yung tulong. Dininig ng mahal na Panginoon yung inyong panalangin, nanay. Diba? So, dasal pa rin tayo, nanay, na mayroon pang higit dito na dumating po sa inyo.
alam ko na yan ay unti-unti nang pinakikinggan ng ating mahal na Panginoon, na ako, naghihintay ako sa magiging magandang kaganapan. Basta, tulong-tulong pa rin tayo, nanay, na magdasal na hindi magtagal ang panahon, merong surpresa na dumating sa iyo, nanay. Sana. Yan, meron yan, nanay. So, grabe yung aming usapan, mga kalingap, mga kaibigan, habang nagtatrabaho dito. Diba? Habang may kinukuti-kuti sila, oh. Hindi siya nilalaking kung sino siya. Nakakomputer sa susulat. Ako. 10,000. Ang binigay. Pero hindi nagpakilala kung sino siya. Ang apelyido, meron ka apelyido doon sa kasama ng agom ko sa opisina. Hindi siya nagkanila kung sino siya. Baka may apo ka, nanay, sa labas. Mabait. Kasi, ano ang pagkakasabi, nanay? Ano pagkakasabi doon sa sulat? Lola, habang buhay ka sa mundo, ito ang regalo ko sa'yo. O, di ba? Grabe na. Baka kasamahan niyo yun. Sa apelyido, nakalimutan ko lang. Ako ko yung ulat na yun, nang wala na. Sa tagal na rin. No, kasi, ang pagkakasabi ay, Dear Lola. Lola. Oh. Hi Lola. Oo, hi Lola. Ito ang habang ikay nabubuhay sa mundo, ito ang regalo ko sa iyo. Grabe, no? So mahiwaga si Nanay Trini. Sana mapanood niya itong nanay na to, no? Kwentuhan natin. Sana mapanood niya na ganun. Ito, pinagpalagay ko ng tulong yan. Yun yung ginastusan mo, nanay. Yung natanggap mo yung 10,000 na galing doon sa nagbigay sa'yo na hindi siya nagpakilala. Oh, mahiwaga, ano? No, kasi noong araw yung 10,000 nanay, napakalaking halaga na kaysa ngayon. 4 na taon na. 4 na taon na rin ang nakakalipas. Okay. Kasi sabi no ni Adit, tutulungan ako, nag-uusap kami sa barangay. Dahil yan umaano dyan sa kanila. Tapos yung kusina ko, tutulungan ako. Dahil yan yan. Biniba. Wala naman. Wala naman. Kaya mayaman. Grabe, no? Puro pangako. Nangako na napako. Paano sabi? Binubuhusan ako ni Linda ng ihi. Paano mabubuhos na may iskrin yan? Diba? Dahilan na lang. Ano talagang kapitid mo? Pagpado. Si Annalie na kinukwento mo na apo mo na to. Ano to? Alam ba nito ang sitwasyon nito ni Ate Glinda at Christina? Kumbaga, Wala pa siya. Kasada ito. Wala kang naniniwalang anak ni Linda yan. Dahil si Linda nanganak sa Bulacan. Sa Pulok Lab ay hospital. okay. Sa akin daw anak niya. Dahil nakikipaglaro ng basketball. Ang anak pa lang. Ganun. Ay kakapanganak pa lang ni Ate Glinda. Naglalaro sila ni Martin ng basketball. Ay grabe, no, lakas ng loob, no. Dahil doon inuupahan namin, may basketballan, malaki ang compound. Kaya siguro ganyan si Ate Glinda kasi kasama binat yan, nanay. Isa na yan binat, tapos yung alaalang hindi mawala sa kanyang isipan, binat, gano'n, nagsasama-sama na. So, yun nga, itong si Annalie, nanay, nagkasama ba ito sila Ate Glinda at Christina ng ganyan na? Yung magina na to?
Wala naman mga sakit pa sila. Anak kasama niyan wala pang mga sakit. Oo, pinapag-aral ko grade 1 hanggang tapos ng high school. Hanggang sa nakatrabaho. Hindi, kasi may nakarating sa akin nanay na kwento, dito lang na kwento ha, na ito daw si Christina at yung anong pangalan nun, Annalie, ay halos parang magkapatid ang turingan kasi lagi magkasama noon. Ah, Kasi ang pagkakakwento nga, parang ang sabi nga nung nakausap ko, ang edad daw nito ni Christina ay 36 years old na. Ngayon, birth certificate niya. ngayon, ang ito naman si Annalie ay nag-iedad ng 34 years old. Hindi. Ayun lang. Kalokohan niya nila. Ganon. Ah, So, ibig sabihin nanay, mali yung kwento sa akin. Sino ba yun? Dito lang sa malapit sa inyo, na yun nga, nakakapagkwento na itong si Christina daw, nag-iedad na to sa ngayon ng, kung hindi siya nagkakamali, ay 36 years old na. At ito naman si Annalie, ay nag-iedad na ng 34 years old. Ano, yang nung namatay si Tatay Ninda, wala ka yan. Mm-mm. Ano, Mm-mm. 1991. Mm-mm. Ah, Kaya may kwento nanay na itong si Annalie ay nakapiling niya or nakasama na niya itong si Ate Glinda na ganyan na. hindi. Bata ka yan. Ganon. Mga, hmm, Hindi, yung karamdaman ba ni Ate Glinda, ganyan na daw, na nakapiling nung Annalie. hindi. Na kumbaga, alam na alam nung Annalie ang sitwasyon. Hindi, maniwala ka dyan. Ganun Sino ba, nanay? yun? Kwento lang yun sa akin, nanay. At yun nga, may mga, kumbaga, itong si Annalie, ang kwentuhan nitong si Christina, kung may mga sekreto siya na, kumbaga, kwento na hindi na pwedeng ipaalam sa'yo. Kasi nakapagkwento nga, ayan na, yung pagkakaalam ko ika niyan, tatay, ayan si Nanay Training, ay stricto yan sa mga anak. Lalo na yan kila Annalie, tsaka kay Christina noon. Kaya kumbaga, ang sumbungan ng Christina, yung Annalie. Kasi ang Annalie daw na to ay mabait. Babae si Annalie, Opo. maraming naliligaw. Mm-mm. Na ano siya. Na alam ko niyan. Yan. Eh kung papasamahin ko naman sa barkada, hindi matatapos ng high school. Tama Dahil yun. ang sabi ng ano, ng tatay nila, Mm. alagaan mo yung mga anak ko mo. Yun ang bilin ng Ah. tatay. Umuwi noong December. Kaya ang nangyari nanay, itong si Annalie, na iyong apo, ang kanilang nanay ay sa ngayon, hindi mo na nakikita. At ang pagkakaalala mo ay nasama sila sa paglubog ng barko. Dahil kung dati sinasawagan nila noon, Mm-mm. doon sa Bisaya, wala naman daw doon. Pati yung asawa. Pero may kapatid yan si Annalie. Ang napilido Gagyan dahil kinasal si Nene doon si Francisco Gagyan. Dito kilibi tayo kay Mende dahil nagtanan siya. So, ibig sabihin, ang asawa nito ni nanay ni Annalie, doon sa pangalawa, ay kasal sila. Ah, Yung sa tatay ni Annalie ay hindi sila Hindi. kasal. ano, nagtanan sila. Nagtanan sila. Mr. Sir, Ninsik, Yung kasi, Libi Taipin. Kaya ano, may pangalan- lahi. Ah, ang pangalan ni Annalie, yung ina niya, ang pangalan Annalivia, yun man, Libby. Kaya pinag-ano ko yung pangalan Annalie. Yun. Kaya naging Annalie pala itong si dahil Annalie. Yan, Charmaine, pinabigyan ganyan doon sa Bisaya daw. Sabi ni Nene, aming iniwan niya. Tapos pagdating dito, pinabinyagan ko rin dahil mga 3 buwan pa lang. Bata pa talaga. As in, sanggol pa. Okay. So, yun nga kasi yun nga yung nagkwento sa akin na ito daw si Annalie talaga ay maganda. May angking kagandahan itong si Annalie. Insika ma. Na masasabi nga o nagsasabi nga na kamukha mo daw talaga.
Itong apo mo na to, si Annalyn. Mm-mm. So, yun nanay, no? Hintayin natin yung pagkakataon o tamang panahon. Kung sakasakali man ay, ito hindi naman ako sa nangangako, ulitin ko, no? Gagawa po ako ng paraan para kahit sa messenger man lang ay magkausap kayo nito ni Annalyn. Kasi siya mismo ay makakapagkwento, makakapagpatotoo kung ano ba talaga ang totoong kwento na kanyang nalalaman nung siya ay kasalukuyang dalaga pa at nakapiling mo. So yun, maraming salamat sa mga nito po sa ating premier, mga kalingap, mga kaibigan. Ayan po, nakikita nyo naman na nagiging okay na ang kanilang bahay nila Nanay Training. Na ayun si Nanay Training ay ayan naglilinis, diba? At ayun naman si Christina, ayun pasilip-silip siya. So muli, isa mo sa aking premier, mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong suporta. Lalong-lalo na po ang mga nagiging kaagapay, katuwang natin dito sa bahay na to ni Nanay Training. Na ayan, ulitin ko, makikita na po ang kagandahan kasi ito ay napalitadahan na, no? Kunting-kunti na lang ang kulang para as in matapos na talaga, no? Kaya muli, maraming salamat and God bless lahat. Bye-bye. Ingat tayo parati.